Mula Kongreso hanggang sa pagpupulong ng mga minero. Para sa protected areas and wildlife bureau. Pati sa ahensya ng gobyerno. Ayaw namin! Ayaw namin! At malapit sa palasyo, umaalingaw-ngaw ang hinaing ng mga kontramina. Gusto naming ibigay yung mensahe na hindi kami nagpapaloko, hindi kami titigil sa mga inilalabas nila na sila ay magiging mga responsableng minero. Hirit nila, Marcaper noon, Felix ngayon. Ano pa raw ba ang susunod na kapalpakan? Ito ba'y sa niluluto ngayong minahan doon sa Tampakan? Isa nga po sa mga sinasabing pinakamalaking mining venture sa Asia Pacifico ay ang Tampakan Copper Gold Mining Venture sa South Cotabato. Sinasabing aabot sa 2.4 billion metric tons ng minerals ang maaaring mahukay mula dito. Ngunit hindi matuloy-tuloy ang proyekto dahil sa pagkontra ng pamahalaang lokal ng South Cotabato. We have this environment code, no? One of the provisions, especially Section 22, states that we will not allow open pit mining. Ang Section 22 ng Provincial Ordinance ang naging batayan ng DENR para hindi bigyan ng ECC ang kumpanyang Sagittarius Mines Incorporated o SMI. Kaya naman inaaraw-araw ngayon ng Philippine Chamber of Mines sa dyaryo ang pag-question sa aksyong ito. Dapat daw sundin ang mga probisyon sa bagong Mining Executive Order ni Pinoy na nagsasaad na dapat lahat ng lokal na ordinansang ipinasa at ipapasa ng isang bayan ay nakaayon sa Mining Act of 1995 na wala naman daw pagbabawal sa open pit na paraan ng pagmimina. There is in the Constitution, is in the local government, which is also a national law. May basihan naman to. Yung nga, we're talking of mining, pero again, what about the people? How about our welfare? How about the environment? Sino ba ang magdidesisyon para sa taga South Cotabato? Should it be the national government or should it be the people of South Cotabato? Pero kung ang mga taong ito ang tatanungin, kahit mawala pa raw ang ordinansang yan, tututulan nila ang Tampakan Mining Project. Puno raw kasi ito ng kasiraan sa kalikasan, kabuhayan at komunidad. Ang lupa yan ang pinakamahal sa amin. Dito kaming nabubuhay, dito nabubuhay ng mga anak namin. Ba't kaming aalis sa lugar na ito? Huwag nang buksan ang operasyon ng SMI. Sa mga government officials, please study the area. Please study mining. Sa Tampakan, in this area, marami ang flora at saka fauna, biodiversity. At saka, itong Tampakan is watershed. Doon kami kumukuha ng tubig. Kung imina na nila. Tapos, mag-leakage kaya nangyari doon sa Benguet na Felix. Ano mangyayari sa tubig namin? Sa pag-aaral ng isang eksperto sa extractive industries tulad ng mga minahan, lumalabas na 2.7 billion tons ng mine waste o latak ng mina ang malilikha sa 25 taong pagmimina sa kabundukan ng Tampakan. Sa ng malaking operation, malaki din yung mining waste na i-generate. Isa nga po sa mga pinangangambahan sa Tampakan Mining Project ay ang pagtatayo mismo ng mining site sa fault line. Sinasabing anumang paggalaw po ng lupa o pag-aalbruto ng bulkan ay maaaring magbunga sa napakalaking trahedya. At least 14 fault lines doon mismo sa within the mining site. And it is near Mount Matutum. It starts to go grumble already. Kasi may mga diging-diging na sila eh. Naku, wag po naman sanang mangyari kung mabiyak ang mga infrastruktura sa hinaharap at bumulwak ang latak ng minahan. Talo pa nito ang Marcaper at Felix Mining sa dulot na perwisyo. Ang Felix is around 100 hectares yung pan. Ito mga 800 to 1,000 hectares yung taking pan. Almost 1 million population will be affected.
May mga issues pa ho na dapat sagutin ang Tambakan Copper Project. Kaya nga ho, ang mangyayari po niyan ay ang direction po ng DENR kung sakasakali man ay hingiin na ma-review uli yung environmental impact assessment. Kasi pagka natapos po ang pagmimina dyan, may maiwan dyan na open pit. Malaking open pit po yan na mayroong lamang acidic water yan. May maiwan ho dyan ng mga tailings pond. So ang tanong po doon ay sino po ang mag-maintain pagkatapos ho ng mina. Dahil ang maintenance po na yan, sa tingin po namin ay perpetual. Sino po may iwan para maglalagay ng line doon? Araw-araw, buwan-buwan, taon-taon. Kailangang alagaan ang lupain ng South Cotabato dahil ito ang food basket at rice bowl ng Mindanao. Eh di natural, wala na. Hindi na magiging rice bowl. Hindi na kami makapagtanim ng palay na aming pangunahin naming produkto. Samantala, nilalabag din daw ng SMI ang karapatan ng mga katutubong na nagmamay-ari sa lugar na miminahin. Pagpasok ng isang kontraktor ng SMI, ang mga sakyanan nila punong-punong na mga kamupad. So wala, yan, may respeto ba yan? Wala. Sana bagong magpasok ng kontraktor, makipag-usap muna sa community or sa leader, sa tribal council. Sa pagharap naman sa amin ng SMI, ilang bagay ang nais nitong bigyang linaw. Mahigit kumulang 17,000 people ang aming kinonsulta para dun sa tinatawag nating environmental impact assessment. No? At dito sa assessment na to, pinag-aralan nga lahat ng mga posibleng mangyari sa kapaligiran at sa kabuhayan ng mga tao. At nandyan din na nakasaad yung mga magiging benepisyo ng proyekto. Karamihan naman ho ay naniniwala na makapagbigay ng diferensya to sa buhay nila. What's your assessment, Director, dito po sa Tambakan? Lagi po siyang may risk. So, nandun po tayo sa aspeto na choice. Do we take the risk para po magkaroon tayo ng progresong ganito? Yan po ang magiging malaking factor sa decision making po ng gobyerno.